ay Hello. sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga ibinabang sitas o aralin ngayon para pag-aralan sa araw na ito. Ngayon po, meron pa tayo ditong isang aralin. Sabi po sa unang sulat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 11. Maiksi lang po ito, pero napaka ganda ng kahulugan. Sabi dito, tayo'y maging mapagpigil. Tayo'y maging mapagpuyat na ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay umagala na humahanap ng masisira niya. Ngayon po, sabi dito ni Apostol Pedro, dalawang bagay lang ang dapat i-apply natin sa ating mga buhay. Yung maging mapagpigil at mapagpuyat. Sa pagiging mapagpigil, sa malawak na pag-unawa, ang tawag din control, disiplina. O pagpipigil na kahit gustong-gusto mo ng salitain sa kaaway mo, dahil nga sa pagkukontrol o pagpipigil, hindi mo siya gagawin. Bakit po? Dahil po, ang labanan dito sa ibabaw ng sanglibutan, dalawa lang, masama at mabuti. Ano ang sabi ni Apostol Santiago? Magmaliksi ang bawat isa inyo sa pakikinig, magmakupad sa pagsasalita, magmakupad sa pagkagalit. Ibig sabihin, anumang bagay na ating napakinggan mula sa ating kapwa, kung maliksi tayong makinig. Pero, sa pag-response, pagsasagot, dapat maging makupad tayo. Kumbaga, tinuturuan tayo na i-analyze muna ang lahat ng mga sinasabi ng nakakasalamuha natin. Kung iyan ba ay pain lamang para tayo gumanti o sumagot sa kanyang sinasabi. Ngayon, kung marunong tayong magpigil, uunawain natin ang pain ito. Baka gusto lang akong itong pasakayin sa kanyang mga sinasabi. Kaya tinuturo dito ni Apostol Pedro na dapat tayo'y maging mapagpigil. Hindi yung ang gagawin natin, yung iba ang pakikialaman natin para tumigil. Pero dapat unahin muna natin ang ating sarili. Sabi niya, tayo'y maging mapagpigil. Tayo po yun na dapat na maging mapagpigil dahil hindi natin alam ang bawat sitwasyon. Dahil ang pakikibata natin dito sa ibabaw ng lupa, labanan ng mabuti at masama. Kung hindi tayo marunong magpigil, nakapagsalita tayo ng hindi pala angkop, hindi tama, hindi natin nakontrol, lalong-lalo na nagawa natin, yun pala ay silo pala ng liyong umuungal o dyablo na gusto lang nila tayong pasakayin para tayong pumasok sa tukso at mapahamak tayo. Kasi yun po yung pangangaral ng dyablo. Tukso. Maglalagay siya ng pain para patulan natin. Kung si Eva ay nasubok o natukso dahil sa pagkain, ang pamamaraan ni Satanas sa ngayon hindi sa pagkain. Dahil ang pagkain, sabi nga, nilinis na lahat ng ating dakilang tangin. Ibig sabihin, open na lahat, bili ng kainin. Ano yung ginagamit ng pamamaraan para pumasok sa tukso o silo ang tao? Walang iba kung sino pa yung pinaka-dikit sa atin, na kaibigan natin, siya yung tadamitin. Close friend. Best friend. Minsan nga yan, sa loob pa ng bahay, asawa, anak, na malapit sa atin yun ang ginagamit para i-trigger tayo.
Pero kung wala po tayong pagpipigil, akala natin, awayan lang naman sa mag-asawa, awayan lang naman ng pamilya, pero hindi natin alam, ginagamit na pala yung tara. Titingnan kung marunong na tayong mag-control ng ating mga sarili. Kaya po dito, tinuturuan tayo na maging mapagpigil. Para madagdagan, matuto tayo na maging mapagpigil, dapat po mayroong sakripisyo. Yung sinasabi dito, mapagpuyat. Ikaw paano kung nagpuyat naman ang gabi? Hindi naman dalangin yung ginagawa. Naubos lang naman sa ka-FB, naubos lang naman sa kaka-YouTube, at kung ano-anong mga ginagawa sa gabi, useless din. Kasi dapat kapakipakinabang yung pinagpupuyatan natin. Kung yun, mga bagay na kahinaan natin at napapasakay tayo, at kung tayo nagapalo ng kalaban nating liyog o muungan, dapat po kinakailangan natin magsakripisyo sa pamamagitan ng pag-aayuno o pananalangin. Ito na po yung tinatawag na pagpupuyat. Dito po tayo palalakasin. Dahil ang kalaban natin, humahanap ng masisila niya. Meron siyang tinatarget. E paano kung tayo yung target? Hindi natin alam na tinatarget na pala tayo. Kaya dapat mapagmasid tayo sa paligid natin at alamin natin ang lahat ng mga ginagawa natin kung pinapasakay lang tayo para patulan natin siya. E paano kung hindi natin na-control? Wala tayong pagpipigil, hindi napahamak po tayo. Sabi dito, na siya'y labanin ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Kaya po, ang pinakapundasyon talaga para hindi tayo madaig, pananampalataya. Kapag ang pananalig natin na yan, nangyayari ito dahil gawain na naman ito ng hindi mabuti. Ibig sabihin, dapat mas matalas yung pag-iisip natin doon sa plano ng masama. Dahil, kung tayo po ay wala sa pananampalataya, ang nangyayari po na naumindan tayo. Pwedeng nakapasok na tayo sa subo. Dahil natukso na tayo. Kaya po, ang pinagsasaligan ng lahat nito, pananampalataya. Tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, at paniniwala din sa Diyos. Nagtitiwala tayo na kaya natin, at naniniwala tayo na magagawa natin. Kumbaga, ang pananampalataya po kasi, ang ibig sabihin niyan, paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ibig sabihin, in the future na hindi pa nangyayari sa buhay natin, nagtitiwala na tayo na kaya natin. Yun po yung pananampalataya. Yaman ninyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Kaya po, kinakailangan talaga natin maging malakas. Para kung dumating man yun at nagaganap na, nakakaya natin malagpasan. Na itatawid natin yung bawat problema na dumarating sa ating buhay. Dahil po, nasa Kanya tayo. Kaya po, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, palagi natin bubuksan ang ating banalagas. Pwede naman siguro araw-araw, mag-Bible cut ka, kung ano yung mangyayari sa maghapon, kung ano yung tayo ng ating dakilang Panginoong Diyos sa bawat araw, makakatulong po yan sa atin. Dahil kung hindi pa nangyayari, nagtitiwala na tayo at naniniwala na tayo na malalagpasan natin ang mga nangyayari sa ating buhay. At ang Diyos ng buong biyaya na nasa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo mga pagbat ng sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Kaya po, ang Diyos ng buong biyaya, na kung paano pamamaraan na tinawag tayo, palagi po siyang nandyan. Pero kinakailangan lang natin magsakripisyo. Sabi nga, magbata ng sandaling panahon. May mga sacrifices po talaga tayong dapat na pagdadaanan. At kapag naitawid natin yan at nalagpasan, doon po tayo pasasakdalin. Kaya po ang lahat ng mga sitwasyon nangyari sa ating buhay, meron po tayong makukuha doon ng mga aral o lesson. Bakit kaya nangyari ito? May aral po tayong matututunan dyan.
Pero, yun po yung sinasabing makapagbatang sandaling panahon. At pagkatapos doon na po tayo pasasakdalin, patitibayin, at palalakasin ng Diyos. Kinakailangan natin pagdaanan ang mga bagay na dapat nating pagdaanan. Dahil, nandun yung trials, nandun yung pagsubok ng katapatan natin sa Diyos ng pagsunod sa Kanya. Subakan niya nawa ang paghahari, magpapailanman siya nawa. Kaya, pagsikapan natin na palagi tayong pagharian ng Diyos, pangunahan niya ang isipan natin, ang ating pagkatao, ang ating araw-araw na ginagawa ng pakikibaka dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kung may mga bagay na pinagdadaanan tayo, ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Dahil alam natin, kasama yan sa pinagdadaanan ng isang tagasunod ni Kristo. Kung tayo ay nililibag dahil sa pangalan niya, dahil sa pangalang Espiritista, kung si Kristo nga ay nilibak din na prinsipe ng mga demonyo, lilibakin din tayo. Kung siya'y tinuya, tutuyain din tayo. Kung siya'y napahamak, ipapahamak din tayo. Lahat ng yan kasama sa pinagdaanan ng ating dakilang Panginoon. Pagdadaanan din natin yan dahil tayo nakasunod sa likuran niya. Siguro nandito na lang patibagin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ilapit natin yan sa Diyos at ipagkakalit niya sa atin ang lahat ng kasagutan. Sa ngalan ng Jesus, magandang hapon sa ating lahat.